Hello guys! Mayroon akong ipapakita sa inyo itong halaman na to. Ayan. O ang kapal. Yan po. Yan. So ang tawag po nito is yerba buena. So ito po siya is a kind of mint. It is a kind of mint and then the scientific name of this is Clinopodium douglasii. Yan. A combination of mentha and villosa. Ayan po. So, ganito po siya kakapal. Pag inaalagaan, exposed to sunlight the whole day or half day. And then, ito po ay kailangan diligan palagi. Pagkagabi, kung hindi man siya madiligan, kailangan i-moist ang kanyang leaves. Yung sprayhan ng tubig upang magkaroon ng moisture yung tubig at yung dahon at hindi na siya ma-welt, ganyan. So, ano bang gamit ng yerba buena? So, alam ng lahat to anong halaman na ito. Kasi, ano pa ito matagal na itong halaman na ito eh. So, noon, ginagamit namin ito sa bundok pa kami naninirahan, ginagamit namin ito only kapag nagluluto kami ng mga dinuguan, mga paklay, ganon. So, ngayon, based on my research, pwede pa siyang gamiting tea. Kaya, ginagamit ko itong tea. Masarap siya, matamis-tamis ang kanyang, and then matamis-tamis ang kanyang lasa, and then may siya, yung menthol, ganyan. Kasi mint family. And then, para ano po itong halaman na to, maliban sa ginagamit sa pagluluto, and then ginagamit as tea, marami pa po siyang maraming gamit. So, gamit niya is tea, and then, pwedeng mag-boiled ka lang dito, and then, pagkatapos, inumin mo na. Yan. Boiled mo or boiled water, ilagay sa baso na mayroong yerba buena leaves. Ganon. And then, ginagamit din ito as, kapag masakit ang ulo, ginagamit din siya, pinapainit, and then, nilagay sa forehead kapag mayroon kang headache. So, i-apply mo lang siya, i-crush yung, painitin yung dahon, and then i-crush it using your hands, and then i-apply dito sa forehead. Then, yung parang poultice, ganyan. And then, ginagamit din siya as mouthwash. Kasi mabango nga siya mint. So, ang ginagawa bilang mouthwash is steep fresh leaves in a glass of water 30 to 45 minutes. Ganyan. And then, pwede mo na siyang gamitin as mouthwash. Antiseptic po siya sa mouth. Ganyan. So, pagkatapos mo na ginagamit as mouthwash, pwede mo na siyang itapon. Yes. And then, kung gusto ka namang mag-mouthwash ulit, pagka kinabukasan, another day, next day, mag-steep ka naman ng mga leaves sa tubig. Ganun po. And then, hindi po siya pwede sa may nagka-breastfeeding or yung buntis. Hindi siya pwede. So, umiwas dito. Yan. Iwasan. And then, etong mga benefits niya. So, pain relief po siya. And then, it is also known as the top 10 Philippine Department of Health approved as herbal medicine. Ganon siya. To alleviate muscle pains, joint pains, and headache. So, kung muscle pains, gawing poultice, ilagay sa muscles na kung saan may sakit na muscles, and then sa joints also. So, sa headache naman dito ilagay. Now, it is also good for the digestive system.
So again, umiwas uminom dito yung mga buntis at yung mga nag-breastfeeding. So digestive system health, it is a traditional remedy for treating stomach aches. Oo. Pag may maramdaman kang masakit yung tiyan, pwede mo siyang inumin. And then, pag nagtae, diarrhea, then yung hindi nalinisan, indigestions, and bloating. Maganda po siyang gamitin. Kung sa sa teeth natin, pwede siya, so tooth and mouth care. So aside from regular mouthwash using this plant, ginamit po siya din as the leaves is just chewing the leaves, ganito. So kainin mo lang ang dahon, and then, ayan, maanghang, kasi minty nga eh. And then, so, kainin mo lang yung dahon or gargle this boiled leaves or pwede mong kainin. And then, to alleviate toothache, mouth sore, and gum issues. Ganun. For the respiratory relief naman, it's menticient. Yung ba yung pagka-mentol, maanghang. Act as a natural decongestant. Yung paluagin yung ating mga air passage. Ganun. So that is the work of the yerba buena in the our respiratory. Serves as the decongestant. Marelieve tayo kapag mayroon tayong cough and colds. Ganyan. Now, for the skincare naman, because of this plant is having antibacterial property, it is used or it can help treat skin infections. Ganon po siya. Insect bites and wounds. Okay. So, pag nakagat kayo ng insects, i-crush mo na lang yung dahon. Ganito. So, halimbawa, nakagat ka ng mga lamok or ano ba yan? Ants. So, i-crush mo na lang yung dahon at saka ilagay mo sa infected area, yung nakagat ng insects. Ganun. Ayan. May amoy talaga siya. So, those are the health benefits or the medicinal benefits of this yerba buena. Okay? Hypertensive. Ganon. So, ganito po siya nga. Kaya magtanim kayo, hindi naman available ito sa market. Ganyan. Ang kapal. Now, this is only for, what is that? Informative. And then, yung parang first aid, na kung makaya mong, kung feel mo may common colds ka or may cough ka, parang magsimula pa lang, gamitin mo dito. So, first medicine na you apply are the, what is that? Herbal medicines. Kapag pag hindi talaga gumaling kasi grabe na, consult naman sa doktor. Ganon. Kasi baka kailangan ng antibiotics. So, kailangan pakiramdaman yung katawan natin and then alamin natin kung anong mga best herbal medicines na pwede natin gawin bago tayo mapunta sa doktor. Ganyan. So, ganun lang po. And then, magtanim upang magkaroon ng sariling herbal medicine sa bahay kasi hindi naman ito palaging nasa market. Okay? So, that is all and bye-bye!